Good morning guys, welcome to JCJ series. May bago naman ako ipapakita sa inyo na nadagdag sa aking collection. Ito ay mula na naman sa Alamat Commemorative Coins. So naglabas sila ng Alamat Presidential Series. Pakita ko sa inyo kung sinong president ang una kong nabili. At syempre, ang una kong nabili ay ang isa sa naging presidente ng Pilipinas na hinahangaan ko. Siya ang ika-10 presidente na namuno sa ating bansa noong 1965 hanggang 1986. Walang iba kundi ang dating presidente na si Ferdinand Marcos. Sama nito ang Certificate of Authenticity na may serial number na 337. Kung isa ka rin collector na kagaya ko, I'm sure gugustuhin mo rin na magkaroon ng copy ng mga Alamat Commemorative Coin tulad nitong Alamat Presidential Series. Kasi napakaganda nitong i-collect at maganda yung quality ng coin, commemorative coin na inilalabas niya. Dito sa Certificate of Authenticity nitong coin na to, nakalagay dito ang ibang detalye tungkol sa mga nagawa ng ating dating Pangulo na si President Marcos. Dito mababaliktanawan mo na siya pala ang nagpagawa ng mga establishment na nakikita mo ngayon at nagagamit ng iba nating mamamayan. At dito rin nakasulat ang kanyang technical specification at makikita mo ang mga detalye nitong coin na to na ginawa ng Alamat Commemorative Coin. At ito ay direkta kong nabili sa dealer ng Alamat Commemorative Coin sa mababaring halaga. Ipakita ko na sa inyo yung coin. Kung mapapansin nyo, ang coin na to ay nakalagay sa box. Meron naman kasi mga coin na nakalagay naman sa slab. So pipili ka lang kung gusto mong nasa box or nasa slab. Magkaiba ang presyo niya kapag nasa box. Mas mahal ng konti kumpara sa nasa slab. Kung mapapansin nyo, kulay gold ang ating coin kasi ang plating nito ay 24 karat gold. Tanggalin natin sa frame para mas makita nyo yung malapitan. Ito yung obverse niya guys. So dito makikita nyo yung portrait ng ating dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. At sa likod na parang pinaka-background ng picture ni dating President Ferdinand Marcos Sr. Makikita nyo rin na yung pinaka-background niya ay ang bandila ng Pilipinas. At makikita nyo rin dyan ang 1965 to 1986 kung kailan naging presidente si Marcos. Makikita nyo rin sa baba ng kanyang larawan ang kanyang pangalan na Ferdinand Marcos. At sa ibabaw naman ay nakasulat ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas. Sa mga naging presidente natin, isa si Marcos sa aking hinahangaan dahil sa marami niyang nagawa. Ito ay sarili kong pananaw at naranasan nung aking kabataan. Disclaimer lang na sa aking pananaw ay labas ako kung ano ang pananaw niya sa kanyang pamumuno. Ngunit sa akin, maituturing ko na ang dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. ang isa sa pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Ito nga guys, makikita nyo yung kanyang obverse. Makikita nyo sa kaliwa ang portrait or larawan ng ating dating unang ginang na si Imelda Marcos kasama ang dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. At sa baba nito ay nakasulat ang Alamat Presidential Series. At makikita nyo rin dito sa likod ang mga ipinatayo ng ating dating
Presidente Marcos during his administration. Tanggalin natin sa coin capsule para mas makita nyo ng maliwanag itong coin na ginawa ng alamat. Commemorative coins. Ayan, nabuksan ko na. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Ang ating coin kapag wala siya sa capsule. So, makikita nyo ito ay proof deep mirror. So, makikita nyo para kayo nananalamin sa coin. Ito ay 24 karat gold plated. Ang composition nito ay 70% copper at 30% zinc. Guys, 500 pieces lang yung ginawa na ganito. Shaded din yung kanyang edge. Katulad din siya ng mga ibang coins na ginagamit natin. At ang kapal niya ay 2.8 mm. Yung shape niya is round, bilog siya tulad din ng mga ibang coins. At ito, ang diameter nito ay nasa 38 mm. Ang weight nito na nakalagay sa kanyang COA ay nasa 23.5 grams. Nakasulat din pala dito sa reverse, nakalagay yung pagtayo ng mga pangunahing infrastruktura sa bagong lipunan. Yan nasa taas sa picture, yan ang Lung Center of the Philippines. At ang sumunod ay ang Philippine Heart Center. At yung sumunod din ay ang Cultural Center of the Philippines, yung LRT-1, at ang Manila International Airport. Ganun din ang San Juanito Bridge. Makikita nyo rin yung firma ni Marcos dyan, na tulad sa mga ginagamit natin na coins ngayon, na may firma ng kung sino ang nakalagay na larawan. Dahil 500 pieces lang ang ginawa ng alamat na ganitong coin, so maging masaya ka na rin kung meron ka nito. Dahil ibig sabihin 500 lang kayong katao na meron ito kung collector ka. Check natin yung timbang kung accurate siya. Nakalagay na timbang dito ay 23.5. Doon naman sa timbangan ko ay 23.7. Basta hindi nalalayo sa timbang, yun na yun. Isa pa, tingnan natin. Ayan, 23.7 sa timbangan ko. Okay na yan kasi 0.2 yung difference niya. Okay na yan, almost the same na rin yan. Guys, hindi ko na iisa-isahin kung ano pa ang mga nagawa ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. And I'm sure marami pa siyang nagawa na I'm sure na alam nyo yung iba ng magagandang bagay. Kaya sa akin, tulad nga ng sinasabi ko kanina, sa akin ang best president ay si Ferdinand Marcos Sr. Kaya na maglabas ang alamat nito ng presidential series, halos binili ko rin naman lahat. Pero dito ako natuwa kasi ito yung hinahangaan ko talaga na presidente na maraming nagawang magaganda sa Pilipinas. Ngayon, kung meron kayong hinahangaan din na presidente at sa tingin nyo ay magaling para sa inyo, okay lang yan. Wala naman akong pakialam dun. So, ang sa akin lang, ito ay collection ko. Sinasabi ko kung ano nararamdaman ko o kung ano ang pananaw ko na si Ferdinand Marcos ang pinakamagaling na presidente na naranasan ko. Dahil na rin sa mga maraming bagay na ipatayo niya, na pinapakinabangan ng mga Pilipino hanggang ngayon, kahanga-hanga talaga. Lahat naman ng presidente ay hinahangaan ko. Pero si dating President Ferdinand Marcos ang the best para sa akin na naging presidente ng Pilipinas. Noong 1986, 17 years old lang ako nung umalis si Marcos.
kaya alam nyo na. Anyway guys, hanggang sa susunod, thank you for watching and don't forget to hit the subscribe button at i-like nyo na rin yung video ko para ma-notify kayo pag may bago ako. Ilagay na natin ang ating bagong collection dito sa ating lagayan. Nadagdagan na naman. Yung ibang mga president at ibang collection ko pa ay abangan nyo lang sa susunod kong video. Baka yun na yung i-feature ko. Maraming salamat ulit sa panonood. Until next time, bye!